Magandang gabi Pilipinas, mula rito sa Pag-asa, narito ng latest sa lagay ng ating panahon. Matapos sumama sa lupa ng 2 beses, tuluyang humina ang bagyong Auring na ating binantayan sa pagiging isang low pressure area. Dahil po kasi sa land interaction, nagkakaroon ng friction with the land at wala rin po gaanong makuhang moisture ang bagyo. Gayunpaman, kahit low pressure area na lamang ito, mararanasan pa rin ang maulang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Huli pong namataan ang nasabing low pressure area sa vicinity ng Bogo City sa bahagi po ng Cebu at sa mga susunod na oras magdadala po ito ng maulap na kalangitan na may kasamang katamtaman hanggang sa paminsanang malalakas na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito po yan sa Bicol Region at pati na rin sa bahagi ng Eastern Visayas. Paalala po sa mga residente ng nabanggit na lugar, posible ang pagkakaroon ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa, kaya doble ingat at maging alerto. Inaasahan din po natin ang maulap na kalangitan na magdudulot naman ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Dito po yan sa natitirang bahagi ng Visayas. Ganon din sa mga probinsya ng Cavite, Laguna, ganon din dito sa probinsya po ng Quezon, Mindoro, Marinduque at ganon din sa bahagi ng Romblon. Inaasahan naman po natin dito sa Mindanao, ganon din po dito sa probinsya ng Palawan, itong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kasama naman na mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At sa natitirang bahagi po ng Luzon, inaasahan naman po natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Meron po yan generally fair weather condition. Ayon po sa Pag-asa, ang low pressure area lalabas po yan ng landmass via Palawan sa Miyerkules at saka po ito tuluyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Huwebes. Samantala, ibinaba na po ng Pag-asa ang gale warning pero paalala pa rin para sa mga papalaot mamaya. Doble ingat pa rin po sa paglalayag dahil lahat ng baybayin dito sa ating bansa ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami matapos ang isang paalala. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala kagaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Samantala, umpisa na ba ng #bodygoals mo? Naku, aside from proper diet, ugaliin na rin ang pag-exercise. Kaya gumising ng maaga bukas at abangan ang ating sunrise na mangyayari sa ganap na 6:24 ng umaga. Para naman sa mga mister na gustong i-date si Mrs., subukan ang romantic sunset sa Manila Bay. Mangyayari naman yan sa ganap na 5:43 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Magandang gabi at mag-ingat po kayo.